Masarap talaga ang feeling nating mga magulang, lalo na tayong mga nanay, 'di ba, na kahit na gaano pa kapagod tayo na galing tayo sa ating trabaho, kung ang dadat na naman natin kagaya nitong bulinggit na tong napaka-cute at napaka-hyper guys. At super, buti na nga lang po guys, hindi po siya sakitin, healthy po ang bulinggit na ito guys. Talagang very thankful po tayo kay God. Kahit pa paano po lagi niya po tayong ginaguide. Yung mga anak po kasi natin guys, mahalaga yan. Biyaya po yan sila sa atin ng nasa itaas. Dahil alam niyo ba, sila yung pampaswerte sa ating pamilya. Dahil nga po sila yung nagpapasaya guys. Pagka wala tayong baby sa loob ng bahay, malungkot. At minsan nagkakatitigan na nga lang kayong mag-asawa. Dahil wala pong maingay, walang makulit. Syempre guys, nagpapasaya yan sa ating pamilya. Nagpapaalis ng pagod, lalo tigit sa mga problema nating mga magulang. Kasi nga po, matatawag po na isang masayang pamilya pagka meron pong baby guys na syempre anghel na laging nagpapasaya sa atin sa ating buhay sa araw-araw. Kasi sa loob ng pamilya, bawat isa po yan tayo, meron tayong mga kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad. Tayong mga nanay, tatay, para syempre mapanatili natin yung pagiging maayos na pamilya, yung nagkakaisa po tayo. Ganun. Kasi mahalaga po talaga yung tungkulin na dapat gampanan ng bilang magulang, nanay, anak. Kaya dapat po nagkakanawaan sa isang pamilya. Dapat po palaging nag-uusap-usap. Ganun yan guys, para masasabing buo ang pamilya. Mayroong peace sa bawat isa sa pagtupad ng mga responsibilidad natin. As a magulang guys, masasabi ko, yung nanay, kailangan po or napakahalaga po natin na magpakita po tayo ng tunay na pagmamahal natin, lalo tigit sa ating mga anak. Ganun po, para sa akin lang yun guys ha, pero malamang halos lahat naman tayo, nanay po yung kumikilos, hindi lamang sa pagbibigay ng pagkain, ng damit, pag-aaruga sa kanila, at hindi rin sa pagbibigay ng tamang payo para sa kinabukasan. Talagang nilahat na natin guys. Kinumpara na natin as inanay. Talagang malaki ang responsibility natin sa isang pamilya. Kasi nga po, ang pagturo po ng tamang halimbawa sa ating mga anak guys, yung pagiging maayos po, yung pagkakaroon ng disiplina, yung pagkakaroon po kasi ng disiplina sa ating sarili, nagsisimula po yan. Once na nagkaroon po tayo ng disiplina sa ating sarili, automatic yun guys. Pagka lumabas tayo or makisalamuha tayo, alam na natin yung ating gagawin. Kasi nga po, yun yung ating laging ginagawa. Kaya, yun ang mai-share natin sa ating mga kaibigan, sa mga taong nakakasalamuhan natin, kasi nga ayun po yung turo ng ating mga magulang. Kaya kayong mga kabataan dyan na makinig kayo sa mga magulang ninyo, dahil hindi lang akala nyo laging nagagalit yung mga magulang, yung pala love lang tayo ng ating mga magulang, mga nanay at tatay natin, lolo at lola, mga tito, tita. Kaya makinig po tayo, wag po tayo magtatanim ng sama ng loob sa kanila, para din naman po sa atin yan sa kinabukasan natin. Dahil nga po balang araw, tayo na naman yung magtuturo sa ating mga anak. Dahil hindi habang buhay, anak lang po tayo. Magkakaanak din po kahit magkakaroon ng mga kanya-kanyang pamilya. So, kailangan po maging maayos. Kasi nga po guys, ang pagturo ng tamang halimbawa po sa atin, sa ating mga anak, kaayusan po yun. Para magbigay po tayo ng inspirasyon or isang halimbawa po sa ating mga anak, para mapalago po natin yung samahan or magkaroon po tayo ng peace sa ating pamilya, para na rin guys maipatupad natin yung ating mga obligasyon as a magulang sa ating tahanan, sa loob ng tahanan. Kasi guys, sa pamamagitan po nito, yung pagtuturo natin ng mga magagandang asal, yung mga basta mabubuti guys para sa mga anak natin, naipapakita natin or naipapadama natin yung ating pagmamahal sa kanila, sa ating pamilya. At sa kabilang banda nga po, bilang mga anak, syempre kailangan rin natin na sundin yung mga payo ng ating mga mas nakatatanda, lalo tigit yung ating mga magulang, mga lolo-lola, dahil nga po sila yung nagsisilbing gabay natin sa ating buhay sa araw-araw. Kasi guys, kailangan lang natin talagang magtiwala sa kanila, sa mga pangaral nila sa atin. Kailangan natin silang sundin. Kasi nga po, pagka tumanda na tayo, syempre hindi na rin nila tayo papangaralan. Matatanda na sila, alam na nila, iisipin nila, matatanda na kayo, hindi na kayo pwedeng, kumbaga hindi na kayo dapat pagsabihan, dahil nga alam nyo na sa sarili ninyo yung mga tama at mali, yung mga ginagawa ninyong tama.
na dapat syempre guys, 'di ba, hindi na kailangang sabihin pa sa inyo. O sige nga, saan kayo nakakita ng pinangangaralan pa yung mga matatanda na, 'di ba? Tayo nga pag pinagsabihan tayo, inagagalit pa tayo. Akala mo talagang alam na natin, talaga namang tayo pa yung galit minsan pagka pinagsasabihan tayo. Pero para sa akin, yung mga taong hindi mapagsabihan or nagagalit pagka pinagsasabihan, yun po yung mga taong matataas ang pride at gusto nila sila lagi po yung tama. Kaya nga po talagang nakakahiya pagka may edad na tayo, di ba? Tapos nakikitaan pa tayo ng mga pagkakamali na which is dapat na hindi na natin ginagawa. And then pagka napagsabihan tayo guys, syempre masakit din yun sa atin. Kaya dapat po tayo na mismo sa sarili natin yung mag-adjust. Alam na natin yung tama't mali kasi yung mga ginagawa po natin, ginagawa din po yan ng mga anak natin. Kaya nga po dapat maging huwaran tayo sa kanila. Mag-amali man tayo, hanggang doon na lang. Guys, nag-prepare nga po pala ako ng aming hapunan ngayon dahil po galing po tayo sa trabaho maghapong nagtrabaho dahil wala rin pong kikilo. Si nanay po ay nasa birthday party pa. Birthday niya po kasi ngayon kaya nag-off po siya, day off ni nanay. Pinayagan din namin kasi minsan lang siyang makaalis guys sa loob ng isang buwan. Kailangan payagan din natin siyang mag-enjoy at baka magtampo, umalis at walang tagabantay si Yayam. Yun ang masama. At malungkot na rin guys, syempre mahirap maghanap ngayon ng taga-alaga. Kailangan makisama rin tayo. At yan guys, kahit na pagod po ang lola ninyo, wow, lola kaagad. Ako pa rin yung kumilos para magluto. Nagprito nga lang po ako nito guys kasi alam nyo na, mas mapagod yung magpe-prepare ka pa at magluluto ka pa ng kung ano-ano. Ayan lang po yung pinakamabilis na ulamin natin ngayon dahil kaninang tanghali nga po ang ulam namin may sabaw din. So ayan muna ngayong gabi para kahit pa paano makapagpahinga naman, less ang pagod natin guys. Pero pauwi din po yun ngayon si nanay. Inaantay-antay lang nga po natin dahil wala po akong katuwang sa pag-aalaga kay Yayam. Dahil alam nyo naman yung trabahong bahay guys. Naku po, parang walang katapusan pagka dito tayo sa bahay. Minsan nga po naiisip ko na huwag na akong kumuha ng kasambahay. Kaya lang hindi ko po talaga kaya guys. At yun ay minsan naiisip ko guys pagka nasushort ako sa budget. Pero talagang hindi kaya kailangan pa rin ng katuwang dahil maliit pa si Yaya. Siguro baka kapag tipid tayo guys pagka medyo kayang-kaya na ni Yayam yung kanyang sarili. Ito na nga po yung resulta ng ating niluto. Ito po yung ating magiging hapunan ngayon. At si Yayam kanina pang takam na takam gusto nang magpulot.